Wala bang mga gahaman na kamag-anak si Laabo G? Ang totoo niyan, alam nyo, eto na naman ako sa totoo lang, ang totoo niya. Puro totoo eh. Sabi ni Alex, iba din talaga ang nagagawa ng pagiging gahaman. Madami na ding nasirang relasyon ng pamilya when it comes to mana. Alam nyo, sa kultura ng Korean, talagang ang panganay na anak na lalaki ang magmamana ng lahat ng ari-arian, lupain, and all. Long time ago to netizens. Nagbago na din over the years. Hello. Hi baby, hi Ijun. Hello. 아들. Dito na kami sa farm. Nakatulog kami ni Ina sa biyahe. Ay, nagpipik na sila ng ano. Red chili peppers, I think. Ganda dito sa farm. Everything is green. Oh, 이거잖아. This is our dinner here. 엄마 사랑해 안 사랑해? 그 목소리라서 얼마? 엄마를 외쳐 빨리. 아빠는 엄마. 안 사랑하거든 빨리. 안 사랑해요. 그래? 올해 아들 뭐라고 했어? 안 사랑해. 아빠는 엄마. 말 먹어 mahal. Do you love mommy? 그만해. I love you. No, I love you. I love you. 왜? 왜 angry야? 맨날 하잖아. 잘 때도 하고. 갔다 와서도 하고 다 안 와준 거야. 당신은 비슷한데? 왜 앵글이야 나한테 말할 때? 왜 angry야? Why angry? 이거 달라고. 먹으래. 받아야지. They're playing Minecraft. Mini plums. Color green to kapag hindi pa hinog. Ito, ganito color. Tapos, ganito yung color pag hinog. 풀패드. Ha? iPad. 콘트 잡아줘요. 더 넓어야 돼. We are already home to netizens. As usual, marami na namang pabaong pagmamahal ang mga biyanan ko sa amin. First, itong fresh and bagong lagang mais. Sabi sa inyo si Omoni, lagi siya nagbibigay ng mais na lagana. And then, itong favorite ko na mini plums. Ang dami to netizens. Grabe. Pero, mabilis ko tong maubos to netizens. Favorite ko to eh. Meron na ding talong. Makapag ano nga, torta. Tapos, itong chili and squid na side dish. Tapos ito pa, kaktugi, radish kimchi, and meron din kaming nauwing ulam. Kimchi na may spare ribs. And ito, sobrang cute ni Omoni.
Nagbigay siya ng pangsandok ng kanin. Sabi niya, binili ko to sa mall. Ang brand ay Tupperware. Sabi niya, maganda to kasi hindi nag-stick yung kanin. Tapos, pwede na din daw itayo. Alam niyo, favorite color ni Omoni? Purple. Oh. Kaya purple yung binigay niyang sandok. Hindi ako nakaikot ng farm to netizens kasi late na kami nagpunta sa bahay ng biyanan ko and malamok na. So sabi ni Omoni, huwag ka na mag-ikot. Kakagating ka lang ng lamok. Inapa ito. Si Alex ay mag-jog. Konti na lang ma-achieve niya na yung niya. Weight. How much did you receive? How much? Money. I don't know. You don't know? 20,000 won? I donate. Siyempre, si Abu Zian Omoni nagbigay ng allowance ng mga kids. Si Ina, na-miss talaga nila. So, she got 50,000 won. Si Ijun, 20,000 won. Si Alex, 1 kilo na lang yung kailangan niyang ibawas sa timbang niya. So, I think malapit nang ma-achieve ng asawa ko yung goal niya. And I'm so proud of him, sa totoo lang. Okay, may sasagutin lang ako na tanong, bakit hindi kami magpatayo ng sarili naming bahay sa farm since malawak ang lupain ng family ng asawa ko? Ang totoo niyan kasi, yung lugar kung saan nakatayo ang bahay ng mga biyanan ko, doon din nakatayo yung bahay ng mga ancestors ni Abu G. So, si Alex, sabi niya, dun din niya gustong mag-settle later pag wala na si Abu G and Omoni. And I think, ipaparenovate na lang niya yung bahay. Ayaw niyang magpatayo ng bahay sa ibang lugar. Gusto niya doon din mismo. And alam nyo ba, more than 100 years na yun. Yung foundation na yun, yung lugar na yun to netizens. So, since very traditional si Abu G, I think gusto ding ikip ng asawa ko yung story ng family nila, story ng bahay ng Shin family. So, sana nasagot ang tanong and totoo ba na kay Alex lahat mapupunta ang mga lupain ni Abu G and ni Abu G lang pala? Alam nyo, sa kultura ng Korean, talagang ang panganay na anak na lalaki ang magmamana ng lahat ng ari-arian, lupain, and all. Long time ago to netizens. So, nagbago na din over the years. So, si Abu G, ipapamana niya kay Alex and sa sister-in-law ko. Kasi ang sister-in-law ko ay single. Wala po siyang boyfriend or asawa. Wala siyang sarili niyang pamilya. Yun. Napag-usapan na nila yun before. Niloloko nga ako ni Abu G. Gusto mo bang pamanahan din kita? Sabi ko, yung ipapamana mo kay Alex, mapupunta din naman kay Ina and Ijun. So, hindi ko kailangan, Abu G, sabi ko sa kanya. And alam nyo, si Omoni din, wala siyang nakuhang mana sa parents niya. Ang nakakuha ng mana ay ang mga kapatid niyang lalaki. Pero silang mga babae, wale. Pero, maswerte si Omoni kasi may mga lupain si Abu G. Okay. And probinsya ba ang lugar ng mga biyanan ko? Yes, Gapyeong province po. Pero ang Gapyeong ay malapit lang sa Seoul. And ang Gapyeong ay madaming tourist spots. So, mahal ang value ng lupa doon. Depende din kasi sa lugar. May mga farmers na kagaya ni Abu G, pero ang location nila ay sobrang layo talaga sa city. So, yung lupain nila is mababa ang presyo pag binenta mo. Si Abu G ba, nagbebenta ba siya ng kanyang mga lupain? Sa pagkakaalam ko, hindi siya nagbenta.
never pa siyang nagbenta ng lupa niya. Ang binibenta niya, mga puno. Ganon. Okay, share ko lang kasi may nagtanong nito before. Ngayon ko lang masasagot. Wala bang mga gahaman na kamag-anak si Apo G? Ang totoo niyan, alam nyo, eto na naman ako sa totoo lang. Ang totoo niya. Puro totoo eh. Ang totoo niyan, malaki drama din ang buhay ni Apo G before. Talagang inaway siya ng mga kamag-anak ng tatay niya, yung lolo ni Alex. Nasira ang relationship ni Apo G and ng uncle niya, yung kapatid ng tatay ni Apo G, after mamatay ng tatay ni Apo G. Kasi yung uncle niya, gustong kunin yung mga pinamana kay Apo G. Ang kwento ni Omoni, lagi daw sinusugod ng uncle ni Apo G ang bahay nila ng lasing. Tapos, kung ano-ano daw pinagsasabi kay Apo G na greedy siya, bakit hindi niya i-share yung lupa, ganyan, bakit susuluhin niya. So that time si Apo G kasi, bata pa siya eh. And nag-start pa lang siya ng family niya. So, he decided na magbigay ng parte ng lupa sa uncle niya. So, nabigyan na. Pero syempre, alam nyo, may mga kamag-anak talaga na hindi marunong makontento eh. So, after mabigyan ng lupa, ng away ulit, nanunugod ulit, kasi gusto niya pa na parte ng lupa. Pero si Apo G kasi nagbigay din siya ng parte ng lupa sa kapatid niyang lalaki, si Chagan Apo G. So, sabi ni Omoni, equally divided na yon. And sa kultura talaga ng Korea, si Apo G lang lahat talaga ang tagapagmana. Pero dahil ayaw naman ni Apo G ng gulo and gusto niya na magkaroon din ng sariling lupa ang kapatid niya and yung uncle niya na hinahabol-habol yung lupa, so binigay niya na. After ng lupa, ang uncle niya gusto ng bundok. So dun na si Apo G, no. I think until nang hindi pa okay yung relationship nila, pero pag may mga family occasions na kailangan present si Apo G, nagpupunta pa rin siya. Very civil na lang. Umattend ba ng kasal namin, first birthday ni Ina and Ijun? Yes, umattend yung uncle niya. And alam nyo, yung uncle ni Apo G, ang bait nung asawa. Yung tita, yung aunt ni Apo G, sobrang bait. Tumigil na ba ngayon? Yes, tumigil na. Kasi naging firm na si Apo G sa decision na enough na. So, walang bundok yung uncle ni Apo G. Pero may mga lupain din. Sabi ni Alex, iba din talaga ang nagagawa ng pagiging gahaman. And madami na ding nasirang relasyon ng pamilya when it comes to mana. Sabi ko, hindi lang naman dito nangyayari yun. Even sa Philippines, ganun din. Nag-aaway magkakapatid, magkakapamilya, ganyan. Sabi ko, kayong magkapatid, mag-aaway ba kayo sa mana galing sa parents nyo? Sabi niya, hindi naman ako hindi ako madamot eh. At saka, sabi niya, kasi ang sister-in-law ko alam niya na mas malaki yung parte ng kay Alex kasi may sariling pamilya si Alex. And ang sister-in-law ko ay single naman. Anong ginawa nung uncle ni Apo G sa lupa? Alam niyo, tinaniman din niya ng mansanas. So, meron din siyang sarili niyang apple orchard. Gaya-gaya kay Apo G. Anyway, to netizens, thank you so much sa pagsama sa amin ngayong araw na to. See you sa next vlog. Bye!